Wala nga nangyari ang ceasefire at ang Memorandum of Understanding ng Amerika at ng Iran dahil balik gera muli sila mga kapatid matapos nga ng ginawang pag-atake ng Iran sa tatlong tanker dito sa Strait of Hormuz at inatake sila ng Amerika at ngayon ay umatake rin naman ulit ang Iran dito sa mga US base o US facilities dito sa gitnang silangan mga tol. No? So pag-usapan natin to, samahan ninyo ako. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So yun nga, tila ba wala nang pinatunguhan etong MOU o yung Memorandum of Understanding nitong Amerika at ng Iran dahil nitong nakaraang linggo, di ba, nagbakbakan sila, nagkasundong itigil muna at eto na naman, balik gera na ulit mga tol. Etong US at Iran. Dahil nga ang Iran, inaakusahan ng Amerika na lumalabag no, sa ceasefire matapos atakihin ng Iran etong tatlong barko dito sa Strait of Hormuz. So bilang tugon dyan, binakbakan sila ng Amerika at bilang tugon din doon, bumakbak ulit ang Iran mga tol. Talagang walang nangyari no. Eto, panoorin natin itong balita mula rito sa UNTV News and Rescue. Samahan ninyo ako mga kapatid. Ayan no. Nagpalitan ng muli ng malalaking airstrike ang Amerika at Iran kasunod ng pag-atake ng Iran sa ilang commercial vessels sa Strait of Hormuz. Ito kasi ang hindi rin natin malaman bakit kasi ginagawa ng Iran yan? Doon sa mga civilian, doon sa mga wala namang, alam mo yon, naglalayag at naghahanap buhay dito sa Strait of Hormuz. Ginagamitan nila ng dahas Yun ba talaga ang pamamaraan nila? Dahas lang talaga. Hindi ba pwedeng, katulad nga nung sinasabi natin, puntahan nila, isis nila, kumpiskahin nila, kung lumalabag sa kanila. Pero ang ginagawa nila kasi dahas din Kinumpirma ng United States Central Command o CENTCOM ang pangyayari na nagsabing malinaw na nilabag ng Iran ang umiiral na ceasefire. Ang nasabing mga barko ay kinabibilangan ng Qatari-owned LPG tanker na Al Rikayat, Saudi-owned oil tanker na Wedian at ang UAE-owned LPG tanker na Al Maria. O biruin mo, di ba? Pare-pareho mga Arab nation din naman yung mga yon. Saudi-owned, Qatari-owned, di ba? Ang mga ito ay may lulang crudo at natural gas palabas ng Strait of Hormuz mula sa Persian Gulf patungong Gulf of Oman. Kasi umuusok pinasabugan nila Kinondina ng Qatari government ang nasabing pag-atake. Giit ni Qatar Prime Minister at Minister of Foreign Affairs Majed Al-Ansari, dapat itigil ng Islamic Republic ng Iran ang lahat ng operasyon nito na naglalagay sa peligro sa seguridad, buhay at supply ng enerhiya ng mga bansang umaasa sa strait. Diba? Nananawagan sila mga tol. We demand, sabing ganon, that the Islamic Republic of Iran immediately cease all practices that undermine regional security or threaten the safety of international maritime navigation. Tulad nga ng sinabi ko, pwedeng gawin sa ng Iran kung talagang lumalabag sa kanila. Diba? Pwede nilang kunin yung barko katulad ng ginagawa ng ibang bansa. Alibawa na lang ng Amerika, diba? Papalipad sila ng helicopter, sasampahan nila yung barko, tapos kukumpiskahin nila yon. Kumbaga walang dahas. Hindi walang aggression, walang katulad nito, 'di ba? Kasi halimbawa, nakuha nila yung barko. O pwede ngayong makipag negosasyon yung bansang nagmamay-ari ng barkong 'yon na isosurrender, magbabayad kung ano man yung dapat bayaran, isosurrender yung barko. Kumbaga dapat ganun para nakukuha sa usapan na maayos. Pero kung gagamitan mo na agad ng dahas, kumbaga pasasabugin mo na agad yung barko, unang-una wala nang negosasyon dun. Diba? Pinasabog mo na yung barko, ano pang babawiin? Halimbawa, itong Qatari government, ano pang barko babawiin nila kung sabog na yung barko, diba? So dahil doon mga tol, nagkakaroon talaga ng hindi pagkakaunawaan. Ito'y ito'y patas na pagmamasid lang. Kasi merong option talaga Hindi naman pwedeng sabihin natin walang magagawa, wala na tayong option, wala na tayong pagpipilian, no choice. Pasabugin na lang talaga. Hindi Merong option na dapat yun ang pinipili nitong Iran kung talagang halimbawa ang gusto nila kapayapaan. Kaso parang sila rin yung nagsisimula ng gulo
peligro sa seguridad, buhay at supply ng enerhiya ng mga bansang umaasa sa strait. No, pare-parehong Islamic country to mga tol. Kung titignan natin, magkakapatid sila. Nangako itong pananagutin ng Iran sa lahat ng tinamong pinsala ng kanilang barko. Kasabay nito, binawi ng US ang 60-day waiver sa oil sanctions nito sa Iran na nakapaloob sa nilagdaang Memorandum of Understanding ni na US President Donald Trump at Iranian President Masoud Pezeshkian. Yun na, binawi ni Trump. Balikan natin mga tol ha. Ano yung binawi niya? Ayan na nga, sinasabi natin. Lahat ng tinamong pinsala ng kanilang barko. Kasabay nito, binawi ng US ang 60-day waiver sa oil sanctions nito sa Iran na nakapaloob sa nilagdaang Memorandum of Understanding ni na US President Donald Trump at Iranian President Masoud Pezeshkian. So ibabalik nila ngayon yung sanction dito sa Iran. Masayang masaya yung Iran nitong nakaraan at malaki ang kinikita nila, sabing ganun. 'Di ba? Nabigyan natin ng reaction video yun, sabi nga ganun ni JD Vance, ginagamit ng Amerika at ng Iran etong 60 days na to para magpalakas, para mag-imbak ng langis. At sabi nga ng Iran, ang laki ng kinikita nila. Benta sila ng benta ng langis. Pero ngayon, ibinalik na muli ng Amerika etong sanction na to. Pinawi nila yung waiver na pinirmahan nila nito ni President Pezeshkian. Actually, itong president ng Iran at saka yung IRGC hindi rin mabutihan ngayon eh. Pero yung mga umatake siguro doon, mga IRGC yun eh. Ibig sabihin, hindi na muling makapagbebenta ng krudo ang Iran. Ayan na. Sagot naman ni Iran, Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi, ang pagbawi ng US sa waiver ay paglabag sa Article 10 at ang pag-atake ay hindi pagsunod sa Articles 1 at 2 ng nilagdaang MOU. Tiniyak nito ang aksyon ng Amerika ay may kaukulang ganti. Nagbabala rin si Iran Parliament Speaker Bagher Ghalibaf na tapos na ang pambubuli ng Amerika. Inisa-isa nito ang paglabag ng US. Pareho lang naman sila ng bubuli kung titingnan mo eh. 'Di ba? Kasi ang nabubuli rin mga tol, eto halimbawa yung mga hindi naman kasali sa gera, mga dumadaang barko dito sa Strait of Hormuz. Parang pambubuli na rin yun eh. Pero mo pasabugin mo sila. Bagher Ghalibaf na tapos na ang pambubuli ng Amerika. Inisa-isa nito ang paglabag ng US sa MOU na aniya ay wala ng patutunguhan. Binigyang diin nito na hindi sila magpapatalo. Eto na naman tayo mga tol. Diba? Eto yung sinasabi ko sa inyo. Kaya kumampi kayo sa Amerika, kaya kumampi kayo sa Iran, kahit na sino kampihan nyo dyan sa dalawang yan, iisa pa rin ang resulta niyan eh. So dahil nga sa nagiging bakbakan na naman muli nila, asahan na naman natin ang pagtaas ng presyo ng krudo. Tanong, yung pagtaas ba ng presyo ng krudo, may exemption ba yan sa kung sino ang kinakampihan mo sa kanila? Tatanungin ka ba ng oil company, teka, bago ka bumili ng gas, kanino ka, Amerika o Iran? Pag sinabi mo bang Amerika, may discount ka? Pag sinabi mo bang Iran, may discount ka? Di ba pareho lang din naman tayong apektado ng pagtaas ng krudo? So ang tanong ko ulit sa inyo, bakit natin kailangan kumampi sa kahit na sino man sa kanila? Etong ginagawa nating reaction video mga tol, etong ginagawa nating commentary ay hindi pagpapahayag ng suporta sa kahit na sino man sa kanila. Ulitin ko yung ginagawa nating reaction and commentary ay hindi pagpapahayag ng suporta sa kahit na sino man sa kanila. Binibigyan natin ng komento, pag-aanalisa, reaction kung bakit nangyayari o kung bakit nagaganap etong mga bagay na to. Halimbawa na lang nito, meron silang pinirmahan na Memorandum of Understanding. Pwede naman maging payapa at pwedeng panatilihing payapa. Kaso, hindi ko lang din maintindihan kung bakit nagiging kung bakit nagiging marahas, no? Tagalogin na lang natin. Bakit nagiging marahas etong Iran doon sa dumadaang mga barko? Ulitin ko, hindi yun ang option eh. Meron silang pwedeng pagpilian eh. Pwede nilang daanin sa ibang bagay na hindi nagre-resort sa pag-atake eh. Alam mo yun? 'Di ba? Tulad nga ng sinabi ko, bakit yung ibang bansa nagagawa nilang kumpiskahin na lang yung barko kung talagang sinasabi nilang lumabag? Kumpiskahin na lang nila. At least walang masasaktan, walang masisira. Kaso eto gusto nila gumagamit sila ng dahas. O dahil dun sa paggamit nila ng ganun, eto rin, natatamo rin nila tuloy yung ganyan. 'Di ba? Kasi etong Amerika naman, medyo mga war freak din. Nakita nila ang Iran, umatake doon sa 3 barko o bilang gante, sila ang gumante, hindi naman barko nila yan eh. 'Di ba? Etong mga inatakeng barko ng Qatar, barko ng UAE. Hindi naman barko ng Amerika yan eh, pero Amerika ang gumaganti sa kanila.
Mga war freak nga. 'Di ba? Mahilig din sa gera Amerika, ang kukulit din nila, no? Oh, ayan, Nitong no? Martes ng gabi sa Iran, sunod-sunod na pagsabog ang naitala sa Bandar Abbas Airport malapit sa Shahid Haghani Port sa Bandar Abbas, Southern Iran. O kumbaga ito, nagagalit ang Iran diyan sa tinatamo nila. Kumbaga parang sinasabi ng US. Ito kumbaga lang sa pag-aanalisa natin. O anong pakiramdam ng pinapasabog kayo? Di ba yan din ang ginagawa ninyo sa mga barko na dumadaan lang? Sa mga barko na naghahanap buhay at magdi-deliver ng langis, natural gas? Di ba? Bakit nyo pinapasabog? Kung sa tingin ninyo lumalabag sa batas, bakit hindi nyo na lang hulihin, kumpiskahin nyo, kayang-kaya nyo naman yun? Akyatin ninyo yung barko. Tapos kontrolin nyo, kayang-kaya nyo naman yun. Bakit kailangan gawan nyo agad ng marahas? O eto pakiramdam, di ba? O ngayon, eto kinagagalit ng Iran yan. Kaya ang ginawa ng Iran, umatake din. So ano nangyari? Eto, palitan na naman sila ng pag-atake. May babala naman sa patuloy na counter-strike ang Kuwaiti government sa mga dumarating na missiles. Sa ibang ulat naman, pinasabugan rin ng Iran ang 5th Fleet ng US Navy sa base nito sa Bahrain. Kuwait at Bahrain ulit ang tumatanggap ng mga ganti ng Iran kasi nga hindi aabot yung missile nila sa American soil eh. Ayon sa Iranian media, nagtaas na ng alerto sa full battle warning ang buong puwersa ng militar. Kasalukuyang nasa Najaf, Iraq ang mga leader ng Iranian government para sa ikalimang araw ng state funeral ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Sa pahayag ng Iranian political analyst na si Syed Mohammad Marandi, nakahanda sa all-out war ang Iran at sa pagkakataong ito, sigurado aniya na madadaig si Trump. Nauna na aniyang nagpaalala ang Iranian government sa Amerika na huwag maglunsad ng pag-atake sa panahong ito ng kanilang pagluluksa. Batay sa pinakahuling anunsyo ng IRGC, sarado na muli ang Strait of Hormuz at ayon sa Iranian media, hindi na tinapos ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang libing dahil agad na itong lumipad pabalik sa Tehran. So again, sino ulit ang magiging apektado dyan sa pagsasara muli ng Strait of Hormuz? Bradley Robus. Diba? Meron bang exemption yan? O pro-US ka o di-discounted ka? O pro-Iran ka o di-discounted ka? Magiging ganun ba? Hindi. Ano man ang pinapanigan mo dyan sa dalawang yan, iisa pa rin ang hantungan yan mga tol. Pare-pareho tayong apektado sa pagtataas muli ng presyo ng krudo, presyo ng mga bilihin. Diba? Kaya ulitin ko mga kapatid, bilang mga Pilipino, hindi natin kailangan mag-away-away dahil magkaiba kayo ng pinapanigan dyan. Kasi unang-una hindi naman natin bansaya mga yan eh. Nakikibalita lang tayo para at least hindi tayo nagugulat o kaya alam natin kung ano yung mga paparating na pwede nating maranasan resulta nitong nangyayaring gera ngayon dyan sa Middle East. No? So dapat nakakapaghanda tayo. No? Again mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng komentaryo sa ibaba. Hanggang sa muli, peace out.